chapter 8. Let us read verse 11. Okay, so nandiyan na po kayo. Sino po mga may Bible? Taas ang kamay. Yung mga walang Bible, taas ang kamay. Okay, so next time, balik na natin yung Bible natin para mas maganda po yung napapractice po natin kasama natin ng video. Yun po yung ating sandasan. So let's read chapter 8, verse 11. Tingnan niyo po dyan sa screen. Sabi po rito sa aklat po ni Daniel, chapter 8, verse 11. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Yan po yung pagkakasabi sa verse 11. Ulitin ko po. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily, take note the word daily, daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. So mapapansin po natin yung word daily sacrifice was taken away. Gusto ko po sana na pamagatan niya medyo mahaba. When God shall take away the daily sacrifice, abomination was set up. When God shall take the daily sacrifice abomination was set up. Okay, nakikita niyo yung title. When God shall take away the daily sacrifice, when God shall take away the daily sacrifice, the abomination was set up. Amen. Abomination was set up. Yan po yung sinabi po ni Daniel, and this was prophecy concerning Israel, the people of Daniel. Bakit inihula ito? Ipinasulat. What is the significance? Ano at paano ito pinatutungkalan para sa mga believers, especially in the end time, before God fulfilled all those many prophecies? Hallelujah! Yung pong sinabi rito na when God shall take away the daily sacrifice, the abomination was set up. Ang Israel po, mga kapatid, ay isang bayang pinangakuan ng Diyos ng kanyang tipang. Mula pa kay Abraham, nangako ang Diyos sa sabi ang kanyang mga angkan, ang lahi ay kanyang pagpapalay. At itong lahi na ito ay walang iba kundi ang Israel. Okay? So yan po yung Israel.
piniling bayan ng Diyos. At kung pag-usapan natin ang Israel bilang piniling bayan ng Diyos, nandyan po ibinigay ang templo. Siyempre, pag binigay ng Diyos ang templo, kasunod na ibinigay ng Diyos ang alin? High priest. At kasama dyan, tinanggap ng Diyos sa bansang Israel ang hari. Although hindi kalooban ng Diyos sa pagkaroon ng human king. Pero tinanggap ng Diyos siya dahil mabait siya. Amen? Amen. Pero sure tayo na ang bansang Israel, dahil siya'y piniling bayan ng Diyos, will say, piniling bayan ng Diyos, binigyan po sila ng Diyos ng karapatan sila'y makapaghandog sa templo araw-araw. Now, pag sinabing handog sa templo na araw-araw, mga kapatid, ibig sabihin, meron silang access na makarating sa Diyos ng dahil sa handog. Okay? Praise God. So mahalaga po itong pag-aralan natin dahil may kaugnayan po ito sa mga nangyari. Nakaraan. Trahedya, dilubyo sa nangyari sa ating bansa. Hallelujah. Nakakalungkot. Kahit ako, naiiyak ako pag pinapanood ko. Halos hindi ko talaga kaya makita. Mas masakit siguro kung meron tayong mga kamag-anak na nagdamay doon. Mas masakit. Pero, hindi ko masyadong, hindi natin pag-uusapan yun dahil alam ko, sugatan na tayo doon. Pero, ang kukunin natin doon, yung significance ng pangyayari na nangyari sa ating mga kababayan sa lugar po ng Kabisayaan, San Juan. Praise God. At ito'y may kaugnayan din sa ating pag-aaralan ngayon. Ang pamagat po natin ay, when God shall take away the daily sacrifice, medyo inulit-ulit ko lang po, no? Medyo redundant po ang natin mo. Kasi mahalagang maunawaan po natin yung bakit inalis ng Diyos ang araw-araw na handugan sa templo. At pagkatapos na alisin ng Diyos, ang kasunod ay abomination was set up. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi po mga kapatid, no one can blame what will happen. Hindi lang sa nangyari. Global po ang tragedy. So, kung tayo po ay may prophetic eye, meron kang spiritual eye, makikita mo yung lalim ng kahulugan ng mga nangyayari sa atin sa kapanahon. Praise God. Pero dun sa mga ilan na hindi makakita nito, para pang kasumpa-sumpa mga kapatid, para sa kanila ang mga nagaganap. Merong ibang pa nga, they're pointing their fingers to God. Yung dulo ng kanilang daliri nakaturo sa Diyos, nakaturo sa ibang tao. Someone today, no mga kapatid. Hallelujah. Kung pahintulot ka ng Diyos, naabutin tayo na makita natin yan. Bakit inalaw ng Diyos? Now, katulad nito sa pinag-usapan natin, we're talking about Israel. We're talking about God covenant to Israel. Israel had a communion with God through the sacrifice daily. Hallelujah. Now, let's go back to Daniel chapter 8. Let us read verse 9 first. Ito. And out of one of them came forth little horn, which was exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. Sino yung little horn sa prophecy ni Daniel? Sa unang katuparan ng hulang yan, yan po si Antiochus Epiphanes. Tama ba? Siya si Antiochus. Isulat ko sa background nyo in verse 9 that the little horn mentioning from the south toward the east and toward the pleasant land. This he, which little horn fulfilled in Antiochus Epiphanes as a Cushan Gentile. Don't come away, he's a king. Tama ba ba he's a king. Okay. Now verse 10. And it was great, even the host of heaven it cast down of the host, son of the host, and the stars to the ground and stand upon them. So these stars are mga believers yan. Verse 11, yung binasa po natin, Yehi, that's
Antiochus Epiphanes magnified himself even to the prince of the most. And by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Now verse 12. And a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. And he cast down the truth to the ground and practiced and prospered. Now look in verse 12. Verse 12 ba yan? Nandito po yung dahilan ng pag-taken away ng daily sacrifice sa templo. Ito po, by reason of transgression. Ano po yung transgression? Yun po yung dahilan ng pagkaalis ng kanilang paghahandugan sa templo sa araw-araw ay dahil po sa transgression. Hallelujah! Yung kanilang kasalanan sa Israel ay umabot na sa Diyos. By reason, and it cast down the truth. Binaba nila yung katotohanan to the ground and practice and prosper. What do you mean by practice and prosper? Yung Israel, pinagpala sila. At kung sila pinagpala, mga kapatid, yung connection ng kanilang pag-aatong sa Diyos para magkaroon sila ng ugnayan. Binabali mo lang nila, and that is transgression. Okay? Nalimutan nila na meron silang dapat consecration sa ginagawa nilang pag-aatong araw-araw. This is Israel. Mabasik pala ang Diyos ng Israel. Hallelujah. Kahit sila'y piniling bayan, all the rest of the country, all the nations which is Gentile, sila ang piniling bayan ng Diyos, sila ang pinunukuan, everything was given unto them. Para sila'y pagpalain. Pero nung nakalimot sila, because of transgression, because the word of truth, sabi ganon, it cast down the truth to the ground. Yung katotohanan, ibinaba nila sa lupang sinayan nila sa lupa. That is major idiomatic expression. Binaba yan, mga kapatid. Ano ibig sabihin yan? Hallelujah! Yung katotohanan, alam nila sa Diyos na dapat mabigyan ng kaluguran ng Panginoon, pinaliwala nila. And now, we're talking about daily sacrifice. Yun ang reason bakit inalis ng Diyos yan. Bakit? Kasi yung kanilang paghahandog sa Panginoon, mabahong na po, mga kapatid, sa panahon ng Diyos. It means to say, hindi na nalulumod ang Diyos sa paghahandog ng Israel araw-araw. Right? Nakakalimot ba ang Israel maghandog araw-araw? No. Eh kung sila'y naghahandog araw-araw, anong masama? Ang masama, mga kapatid, nandun sa puso nila, may nakalagay na hindi tama. Right? Hindi tama sa puso nila. And that is the abomination. By reason of the daily sacrifice was taken away, by reason of transgression. Yun po ang dahilan, mga kapatid. Bakit inalis ng Diyos? Hindi na siya nalulugod sa ginagawa ng bansang Israel. Bawat isa sa kanila. As individual, as a couple, as a family, as the whole congregation of Israel was commit transgression in the sight. Hallelujah. So, amen? And Israel is a type of the bride. Ang Israel ay tipo ng bride. So, say amen. Amen. Hindi tayo exempted doon. As we, Gentile, called by God to become the wife of His Son, Jesus Christ, considered as a bride. We are the type of Israel. Bilang bride ng Panginoon, tayo na yan, Christian. Meron ba tayong dapat na ginagawang daily sacrifice as Israel? Meron, hindi. Amen. Meron araw-araw. As individual, meron po tayong pananagutan. May responsibilidad tayo sa Panginoon Diyos na tayo'y tinawag ng Diyos to be called not only the believers, you are